Mga probinsya, pero may bilyon-bilyong yaman. Kumusta mga ka-amazing? Alam mo ba na may isang lalawigan sa Pilipinas na may higit 300 billion na assets? At hindi ito Metro Manila. Hindi rin ito isang syudad, kundi isang probinsya na talagang lumalamon sa listahan pagdating sa kayamanan. Pero teka, ano bang ibig sabihin ng pinakamayaman? Ito ba ay dahil sa turismo, industriya, agrikultura, o dahil sa dami ng negosyo at investments? Sa video na ito, aalamin natin ang 10 pinakamayayamang lalawigan sa Pilipinas base sa pinakabagong datos ng Commission on Audit. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kalaki ang pera ng bawat probinsya, saan nanggagaling ang yaman nila, at ano ang sekreto sa likod ng kanilang pag-asenso. May mga probinsyang tahimik lang pero sobrang lakas ng industriya. May mga agrikultural na lugar na mas malaki pang assets kaysa sa ibang urbanized na lugar. At may isang probinsya na halos 10 beses ang agwat sa iba. Handa ka na bang malaman kung nasa ranking ba ang probinsya mo? At alin kaya ang tunay na hari ng yaman sa Pilipinas? Kaya mga ka-amazing, simulan na natin. Number 10, Pampanga. 20.78 billion assets. Simulan natin ang countdown sa probinsya na kilala sa masasarap na pagkain at masiglang turismo, ang Pampanga. Ayon sa COA 2023 AFR, may assets na mahigit 20.78 billion ang Pampanga. Bakit ba yumayaman ang Pampanga? Una, strategic infrastructure. Ayon sa Sunstar, ang rehiyon ng Central Luzon kung saan kabilang ang Pampanga ay umuusbong na sentro ng ekonomiya dahil sa malalaking proyekto gaya ng North-South Commuter Railway, pagpapalawak ng Clark International Airport at development ng New Clark City. Nakakapaghatak ito ng mga negosyo at turista. Noong 2024, umabot sa 1.2 million ang turista sa Clark, kumpara sa 950,000 sa Subic, Zambales. Kultura at pagkain. Sikat ang Pampanga sa sisig, tosino at kakanin, at sa mga festival tulad ng Giant Lantern Festival sa San Fernando. Ang mga Kapampangan ay kilala sa mahusay na pagluluto at pagpapahalaga sa masining na tradisyon, kaya't dinadayo ito ng mga turista. Hindi lang pagluluto ang nagpapayaman sa Pampanga. Ang New Clark City ay binabalak bilang alternatibong kabisera at eco-friendly na lungsod. Kaya asahan na lalong lalaki ang kita ng probinsya sa mga darating na taon. Number 9, Negros Occidental. Ang assets ay tinatayang 21.07 billion pesos. Mula Luzon, pumunta naman tayo sa Negros Occidental. May assets itong 21.7 billion pesos ayon sa COA 2023. Kilala rin ito bilang Sugar Bowl of the Philippines. Pagdating sa agrikultura, halos kalahati ng lupain ng Negros Occidental ay ginagamit sa agrikultura. Pangunahing produkto ang asukal, palay, mais, kape at niyog. Mula pa 1920s, may malawak na taniman ng tubo. Noong 2024, lumago ng 5.1% ang ekonomiya ng probinsya sa halagang 277.19 billion pesos na GDP. Pinakamabilis na umunlad ang sektor ng construction, 20.3% growth, health services at accommodation and food. Bagaman bumaba ang produksyon ng agrikultura, sumigla ang industriya at serbisyo. Ayon sa opisyal na site ng Invest Negros, dumami ang mga bisita at umabot sa 7.9 billion pesos ang tourism receipts noong 2024. Dinadayo ang mga heritage houses sa Silay, ang The Ruins sa Talisay, mga festival tulad ng Maskara at Panaad, at mga beach gaya ng Sipalay at Lakawan Island.
Bago magsimula ang sugar harvest season, may mga pistang nagpapakita ng masiglang kultura ng mga Negrense. Kaya ang yaman ng probinsyang ito ay hindi lamang sa tubo, pati sa talento at kasiyahan ng mga tao. Number 8, Bukidnon, 21.64 billion pesos. Sumunod sa listahan ang Bukidnon na may assets na 21.64 billion pesos. Matatagpuan sa puso ng Mindanao. Kilala ito bilang Food Basket of Mindanao. Ang Bukidnon ang pinakamalaking contributor sa sektor ng agrikultura ng bansa noong 2024. May output na 129.03 billion pesos at pangunahing produkto ang palay, mais, tubo, kape, pinya at rubber. Dahil typhoon-free at mataas ang kabundukan, ang klima'y angkop sa malawak na taniman ng Del Monte pineapple at iba pang pananim. Lumago ng 3.8% ang ekonomiya ng Bukidnon noong 2024. 48.2% nito ay mula sa agrikultura, gubat at pangingisda. Samantalang lumalakas din ang sektor ng industriya at serbisyo. Plano ng probinsya na palawakin ang ekonomiya gamit ang siyensya at teknolohiya upang makahikayat ng mga bagong industriya. Bukod sa bundok ng Mount Kitanglad at Dahilayan Adventure Park, una ring binuksan sa Bukidnon ang tourist rest area ng Mindanao noong August 4, 2024. Pinapakita nito ang paghahanda ng probinsya para sa pagdagsa ng mga turista. Isipin mo ang isang lugar na luntian, malamig at may mga rolling hills at pineapple plantations na parang tanawin sa ibang bansa. Yan ang Bukidnon. Kaya kung trip mo ang nature trip na may halong adventure at kape, dito ka pumunta. Number 7, Ilocos Sur. Assets, 21.95 billion pesos. Sa Hilagang Luzon naman tayo mga kaw-amazing. Ilocos Sur. Kilala ito sa makasaysayang vegan at mga kakaibang pagkain tulad ng empanada at bagnet. May assets ito na 21.95 billion pesos. Lumalago ang kanilang ekonomiya. Noong 2024, lumago ng 5.6% ang ekonomiya ng Ilocos Sur. Umabot sa 103.22 billion ang GDP at tinutulak ng sektor ng serbisyo na nag-ambag ng 58.6%. Para yan sa turismo, edukasyon at retail. Sumunod ang industriya, 27.2%, at ang agrikultura na 14.2%. Ang lungsod ng vegan, UNESCO World Heritage Site, ay kilala sa mga lumang bahay at kalye na parang nababalikas sa panahon ng Kastila. May mga festival tulad ng Viva Vegan Binatbatan Festival at masasarap na pagkain gaya ng longganisa at empanada. Mabilis ang pag-angat ng serbisyo tulad ng financial services, business services, accommodation at food services, kaya nakakatulong sa patuloy na pagyaman ng probinsya. Sabi nga nila, history comes alive in Ilocos Sur. Sa bawat paglakad mo sa Kalye Crisologo ay parang naglalakad ka sa sinaunang panahon. Ngunit ang kita mula sa turismo ay napakabago. Number 6, Cavite. 22.99 billion ang assets. Umaakyat na tayo mga kaw-amazing. Nasa gitnang bahagi ng listahan ang Cavite na may assets na 22.99 billion. Pero base sa mga balita noong 2025, patuloy na tumataas ang yaman ng Cavite dahil sa mga malalaking proyekto at investments. Ayon sa Philippine Information Agency, may mga eco-zones tulad ng Cavite Economic Zone, Gateway Business Park at NDC Industrial Estate na nagpapalakas sa manufacturing at high-tech industries. Higit 201 billion ang investments noong 2025. Ito ang dahilan kung bakit marami ang trabaho at oportunidad.
Isinulat ng Inquirer na ang Sangli Point International Airport at Cavite Economic Productivity Zone ay magbibigay ng panibagong international gateway at magpapasigla sa automotive, semiconductor at packaging industries. Mayroon ding 10.58 billion wind farm sa Maragondon. Patunay na umaakit ang Cavite ng renewable energy investments. Maraming dating agricultural na bayan ang naging industrial na lungsod, lalo na ang General Trias, kung saan matatagpuan ang pabrika ng semiconductor at automotive companies. Hindi lamang historical site ang Cavite, tulad ng mga lugar na pinagtayuan ng Katipunan. Isa na rin itong industrial powerhouse. Kaya't kung may plano kang magnegosyo o mag-invest sa manufacturing, Cavite ang dapat mong puntahan. Number 5, Davao de Oro. Assets, 23.38 billion pesos. Sa panglima natin kaw-amazing, ang Davao de Oro. Dating kilala bilang Compostela Valley na may 23.38 billion pesos na assets. Kilala ito bilang Golden Province dahil sa masaganang mina ng ginto at iba pang mineral. Bagaman kulang ang direct citations dahil mahirap ma-access ang mga local sources, kasama natin ang kilalang datos ng asset mula sa COA para sa ranking. Dito matatagpuan ang maraming small-scale at large-scale gold mining sites na siyang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng marami sa probinsya. Kaya naman ang moniker na Golden. Maliban sa ginto, ang probinsya ay kilala rin sa mataas na kalidad ng kakao at saging at planong palawakin pa ito para magresulta sa world-class chocolate products. May mga sikat na atraksyon tulad ng Maragusan's Awaw Falls, Mount Pandadagsaan o White Peak at mainit sulfuric hot spring na paborito ng mga adventurer. Ang Solidarity Ring, isang higanteng singsing na gawa sa ginto at pilak na nagkakahalaga ng halos 1.5 million pesos, ay nagpapakita ng pagkakaisa ng mga mamamayan at yamang mineral. Gold Rush man o Cacao Farm, ang Davao de Oro ay patuloy sa pagsulong. Marami pang anti-potential dito, kaya abangan natin ang pag-angat ng Golden Province sa susunod na mga taon. Number 4, Batangas. 32.52 billion assets. Pasok sa top 4 ang Batangas na may 32.52 billion. Subalit, ayon sa 2024 COA AFR, umakyat ito sa 32.61 billion total assets at 26.74 billion ang net worth. Matatagpuan sa Calabarzon sa timog kanluran ng Luzon. Ang Batangas City ang kapital at isang importanteng port city na nagpapalakas ng kalakalan. Kabilang sa ekonomiyang nagpapaangat ng probinsya ang agrikultura, pangingisda, manufacturing, turismo at kalakalan. Nagpo-produce ang lalawigan ng asukal, niyog, kape, bigas at prutas, at may lumalagong industriya ng bakahan at manukan. Sa pangingisda, nakikinabang ang mga mangingisda sa Verde Island Passage, isa sa pinaka-biodiverse na karagatan sa mundo. Ayon sa PIA report, marami sa mga plantang elektrisidad na nagpapakain sa Luzon ay nasa Batangas at kasama ang lalawigan sa mga proyektong pang-infrastructure ng Calabarzon. Sikat ang Taal Volcano at Taal Basilica at marami pang dive sites katulad ng Anilaw at beach resorts. Malaking bahagi ng kita ng probinsya ang galing sa turismo, lalo na sa mga natatanging tanawin. Sa Batangas, bawat tasa ng kape at bawat tanaw sa lawa ng Taal ay may kasamang asenso. Kaya kung hanap mo ang pinakamagandang sunrise view at malakas na ekonomiya, pumunta ka sa Batangas. Number 3, Camarines Sur. 33.52 billion ang assets. Sa ikatlong pwesto mga kaw-amazing, ang CamSur na may 32.52 billion.
Mula sa ranking na ito, pumanhik na rin sila sa top 3 matapos magdoble ang assets nila ayon sa lokal na pamahalaan. Batay sa Department of Environment and Natural Resources profile, ang ekonomiya ng Kamsur ay nakabatay sa bigas, mais, niyog, abaka, saging at mga root crops, samantalang masigla ang pangingisda sa mga baybayin. Patok ang Karamoan Peninsula para sa island hopping, Kamsur Water Sports Complex o CWC para sa wakeboarding, at mga parke tulad ng Mount Isarog National Park at Libmanan Caves. Dahil sa mga atraksyon, lumalakas ang tourism at dumadami ang negosyo. Ayon sa mga lokal na ulat, tuloy-tuloy ang pagpapaganda ng mga daan, tulay at ports para suportahan ang turismo at komersyo. Ang Naga City ang commercial at educational hub ng Bicol Region. Kung trip mo ang mag-wakeboard sa CWC sa umaga at mag-trekking sa bundok sa hapon, sa Kamsur ka na. Kaya hindi nakakapagtaka na sa loob lamang ng ilang taon ay umakyat na sila sa top 3 richest provinces. Number 2, Rizal. 39.71 billion assets. Sa pangalawang pwesto, Kawawmazing, ang Rizal Province na may 39.71 billion pesos na assets. Pero noong 2024 AFR, umabot pa sa 44.10 billion ang total assets at 40.84 billion net worth. Mabilis ang pag-unlad ng Rizal dahil sa pagiging katabi ng Metro Manila. Ayon sa isang history economic article, ang dating agrikultural na lalawigan ay naging urbanisado na may mga sentrong pang-ekonomiya sa Antipolo, Taytay at Cainta. May namamayagpag na tourism, manufacturing at BPO industries. Kilala ang Rizal bilang Cradle of Philippine Art. Ang bayan ng Angono ang pinagmulan ng mga national artist tulad ni Carlos Botong Francisco. Kaya't sining at kultura ang malaking bahagi ng pagkakakilanlan nito. Maraming hiking trails tulad ng Mount Daraitan, Masungi Geo-Reserve at mga talon sa Tanay. Dahil dito, dumarami ang ecotourism activities. Noong 2016, idineklara ng NSCB na ang Rizal ang lalawigang may pinakamababang poverty incidence. Nasa 3.4% lamang ito. Patunay ng pagiging maunlad. Mapapansin ninyo, kaya mabilis ang pagyaman ng Rizal ay dahil sa tamang kombinasyon ng pagiging malapit sa capital region at paglinang ng kultura, sining at turismo. Sa laki ng assets nila ngayon, baka hindi magtagal at maging number 1 pa sila. Number 1, Cebu. At ang nangunguna, ang walang iba kundi ang Cebu. Ang kanilang assets, 309.90 billion pesos. Ayon yan sa COA 2023. Malayong lampas sa ibang probinsya. Noong 2024 AFR, tumaas pa ito sa 339.85 billion total assets at 336.42 billion ang net worth. Ayon sa Department of Finance, ang Cebu ay kilala sa mga industriya ng shipbuilding, furniture at food processing. May Japanese firm na Tsuneshi na nagtayo ng world's first methanol-powdered bulk carrier at French company na Osea na gumagawa ng patrol vessels doon. Sabi ng Sunstar, nakakapag-generate ang Central Visayas ng mataas na kita mula sa turismo. Malapit na sa pre-pandemic levels at ang Cebu ay may 15% ng IT BPM workforce ng bansa. May infrastructure projects tulad ng Cebu Bus Rapid Transit at Cebu International Container Port na nagpapatatag sa role nito bilang logistics hub. Pinuri din ng DOF ang Mactan Cebu International Airport bilang isa sa pinakamaganda at pinaka-busy na paliparan. Bukod sa Sinulog Festival, marami ring white sand beaches katulad ng Mualboal, Bantayan at Malapascua at historic sites katulad ng Magellan's Cross, Basilica del Santo Niño.
Ang kombinasyon ng modernong negosyo at mayamang kultura ang nagdala sa Cebu sa tuktok. Hindi na nakapagtataka kung bakit ang layo ng agwat ng Cebu sa iba pagdating sa assets. Ito ang Queen City of the South. May world-class industries, booming tourism at modern infrastructure. Kaya para sa investors, turista o kahit regular na biyahero, Cebu is the best place to be. At yan na nga ang ating top 10 mga kawo-amazing. Ang mga pinakamayayamang lalawigan sa Pilipinas mula Pampanga hanggang Cebu. Makikita natin na bawat probinsya ay may kakaibang lakas. May iba na industrial, may iba na agrikultural, at may iba naman na binubuhay ng sining at kultura. Sana'y na-inspire kayo sa mga kwento ng pag-unlad nila at nakapulot ng ideya kung paano nila naabot ang kaunlaran. Kung nagustuhan mo ang video na ito, kawo-amazing, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.